giving you more music and best variety. This is 95.9 Hot FM, Cotabato, Kitvi. Today's best music. Hot FM, hottest radio station. Kayo ay nakikinig sa Hot FM 95.9 sa Cotabato City, Kitvi. Hot FM. Ang susunod na programa ay isang bayad na palatuntunan. Anuman ang kanilang tatalakayin ay wala pong kaugnayan ang himpilang ito. Talakayin ang katotohanan at tuntunang magbibigay linaw sa lahat ng isyong panrelihiyon sa buhay ng tao. Talakayin ang katotohanan, maging bukas ang isip at tanggapin ang katotohanan. Talakayin ang katotohanan, lahat ng relihiyon ay welcome sa palatuntunang ito. Huwag mahiya, makinig at magtanong sa Talakayin ang katotohanan. At ngayon, narito ang inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez. Bismillahirrahmanirrahim. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum sa mga kapatid na mga Muslim at magandang hapon po sa mga kababayang mga Kristiyano na nakikinig po sa hapong ito sa ating palatuntunan. Samahan niyo po ako sa loob ng isang oras sa pagtalakay, sa pagsagot ng mga katanungan patungkol sa pananampalatayang Islam. At sa muli po ang inyong magiging lingkod, Brother Khalid Sanchez. At kasama ko rin po sa hapong ito yung ating magiging tagabasa, si Brother Saifullah. Ngunit bago po dyan, ang atin po munang mga panawagan. Ang atin pong tanggapan, ang Mindanao People Da'wa Association, ay patuloy pa rin po sa kanyang pamamahagi ng libreng Islamikong babasahin. Ang atin pong tanggapan ay matatagpuan sa panulukan lamang ng Ruales at Sinsuat Street dito po sa lungsod ng Cotabato. Yan po ay bukas tuwing araw po ng Lunes hanggang araw ng Biyernes, alas 9 hanggang alas 5 po ng hapon, at maging sa araw ng Sabado, yan din po ay bukas, alauna hanggang alas 5 po ng hapon. Bukas yung ating tanggapan at meron pong mga Islamikong pag-aaral ang ginagawa dyan. Akin pong iniimbitahan yung ating mga kababayan, mga Kristiyano at mga kapatid na mga Muslim na bumisita po sa ating tanggapan at alamin ang relihiyong Islam. Of course, lalong-lalo na sa mga kapatiran natin mga Muslim na kung saan ay nais pong makapag-aral o madagdagan ang kanilang kaalaman tungkol sa Islam. At sa mga taga-subaybay ng ating palatuntunan, ang atin pong pangradyong palatuntunan, ito pong Talakayin ang Katotohanan, na kung saan ay mapapakinggan dito po sa 95.9 Hot FM. Ito po ay maaari na ring mapakinggan o mapanood sa youtube.com. Ang gagawin lamang ng ating mga taga-subaybay ay i-type lamang po yung ating pangalan, Khalid Sanchez, at doon ay inyong makita yung iba't ibang episode po ng ating palatuntunan dito po sa 95.9 Hot FM. At of course, sa mga nais pong magtanong, sa mga nais pong magtanong sa atin, ay ipadala po ang inyong mga katanungan sa 0915 50 63652. Uulitin ko po, 0915 50 63652. Isa pa, 0915 50 63652. Sa hapong ito ay kasama ko po yung aking tagabasa, Qari. Tagabasa po siya ng ating Quran. At bilang pasimula, nais ko po munang bigyang daan na makapagbigay po ng kanyang introduction yung ating kasama sa hapong ito, yung ating tagabasa. Handa ka na, kapatid? First time niya kasi ngayon na sasabak sa ating palatuntunang pang-radyo. Handa ka na? Yes. Baka Inshallah, gusto mong bumati sa ating mga tagapakinig? Or meron ka bang gustong babatiin o anuman? Wala na? Wala na, brother. Wala na. Okay. So, handa ka na, ha? Inshallah. Okay, so handa na siya. Unang katanungan,
na atin pong tatalakayin sa hapong ito ay mula po kay Texter 3852. At ang sabi niya, Salam, wa alaikum salam. Itanong ko lang po, bakit hindi magkaisa ang Muslim at Christian? Bakit may Biblia at Quran? From J. Ambil. Napakagandang katanungan ito, no? Sa ating mga kababayang mga Kristiyano at mga kapatid na mga Muslim na kung saan sila ay naghangad, no? Naghahangad na magkaroon ng tinatawag na pagkakaisa. Of course, wala pong tao na matino ang kanyang pag-iisip na siya po ay naghahangad ng kaguluhan. Tayo po ay naghahangad ng kapayapaan, no? Ngunit ang tanong ng ating tagapakinig ay bakit po hindi raw magkaisa yung mga kapatid natin mga Muslim at yung ating mga kababayang mga Kristiyano. Yun po ang kanyang punto. Bakit daw po? Nais kong sasagutin ito ayon sa sinabi ng dalawang aklat. Ano po? Meron po kasing sinabi ang dalawang aklat. Ito po ay prangkahan, ano po? Kasi marami po sa atin ang masyado pong sasabihin na natin mga plastic, ano po? No? So kailangan ay magkakaroon tayo ng tinatawag na mahina daw tayo. Ayan, okay na siguro yan. No? Prangkahan ito. Meron pong sinabi ang dakilang tagapaglikha. Meron pong sinabi ang maluwalhating Quran patungkol po dito sa tinatawag na pagkakagusto ng isang hindi mananampalataya sa isang mananampalataya. Magugustuhan ba ng isang hindi mananampalataya ang isang mananampalataya? Ayan. Kasi diyan po dapat mag-umpisa yung pagkakaisa eh. Yung tinatawag na pagkakaisa, magsisimula yan doon sa magkaroon kayong tinatawag na pagkakagusto sa isa't isa. Dahil kung hindi mo gusto yung kapwa mo, hindi kayo magkakaisa niyan. Hindi mo siya gusto eh. So alamin natin kung magugustuhan ba ng hindi mananampalataya yung mananampalatayang Muslim. Magugustuhan niya ba ito? Basahin natin ang sinabi ng Allah sa chapter 2 verse 120 ng maluwalhating Quran. Iqra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. Yan. Okay. Ang pinakamalapit niyang kahulugan ay ganito. Doon po sa binasa ng ating kapatid na si Brother Saifullah. At kailanman ang mga Hudyo at mga Kristiyano ay hindi masisiyahan sa iyo, maliban na lamang na iyong sundin ang paraan ng kanilang pananampalataya. No? Walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ayon po sa sinabi ng maluwalhating Quran, kailanman ay hindi raw po magugustuhan ng isang hindi Muslim
ang isang Muslim, maliban na lang kung ang Muslim na ito ay susunod doon sa ginagawa sa ng mga hindi mananampalataya. Yun po ay maliwanag na sinabi ng dakilang tagapaglikha. Hindi raw po talaga, kailanman, kahit anong gagawin mo, kung ikay isang Muslim, sabi ng Quran, hindi ka magugustuhan ng Yahudo wan Nasara. Yung Yahud, yung mga Hudyo, at ng Kristiyano, maliban na lang kung sundin mo ang kanyang paniniwala, ang kanyang ginagawa, yun, magugustuhan ka na niya. Sinabi yan ng maluwalhating Quran. Ngayon po, dadakuan po natin ang Biblia. Ano naman po ang sinasabi ng Biblia tungkol po diyan? Magugustuhan din po ba ng isang o ipinag-utos po ba ng Biblia na siya ay makisama, no? Makiisa doon sa hindi niya kapariho ng pananampalataya? Pwede po ba yun sa Biblia? Ganito po ang sabi ng Biblia. Sa 2 Korinto 6, ang talata po ay 14, ganito po ang pagkakasabi. Huwag kayong makipamatok ng kabilan sa mga hindi nagsisampalataya, sapagkat anong pakikisama mayroon ang katwiran at kalikuan, o anong pakikisama mayroon ang kalinawagan sa kadiliman. Ayan, sabi ng Biblia. Bawal din po pala sa Biblia kapag ikay sumusunod sa Biblia. Halimbawa, ikay Kristiyano, sumusunod sa Biblia. Sabi ng Biblia, huwag kang makipamatok, huwag kang makiisa. Do not go into partnership with those who believe differently with you. Ganun ang sa kanyang English niya, ano po. Huwag kang makiisa, ano po, doon sa iba ang kanyang paniniwala, sapagkat ayon nga sa kanyang Biblia, ano ba ang pakikisama mayroon ang katwiran at kalikuan. Ayan. So, maging sa Biblia po bawal. Kaya nga po, katulad ng aking sinasabi kanina, ito po ay prangkahan, ano po. Kapag ang pagbabatayan po ay ang mga kasulatan, talagang hindi pwedeng pagkaisahin ito, no? Maliban na lang kung plastikan. Huwag susundin kung ano ang nakasulat. Pwede kang makiisa doon sa hindi mo kapariho ng pananampalataya. I-set aside mo itong mga nakasaad dito sa mga kasulatan. Yun kasi ang kanyang sinasabi, no po. Ngayon, sabi niya, dagdag na tanong niya ay, bakit may Biblia? At sabi pa niya, bakit may Quran? Bakit may Biblia at Quran? Alam mo kapatid na nagtanong, texter 3852. At para din po sa kaalaman ng ating mga taga-pakinig na mga kababayan, mga Kristiyano, huwag po sana tayong masasaktan. Ngunit ito po kasi ang katotohanan kung bakit mayroon pong Biblia. Kung bakit po mayroong Biblia, no po, sapagkat ito ay business. Sapagkat ito po ay negosyo. Yan po ang katotohanan. Kung bakit may Biblia. Business eh. Maraming yumayaman sa Biblia. Sa paggamit ng Biblia, marami pong yumayaman. Ano po ang patunay? Sinabi po sa chapter 2, verse 79 ng maluwalhating Quran, Iqra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. Yan. Ang pinakamalapit niyang kahulugan ay ganito. Kung gayon, kasawian sa mga sumusulat ng aklat sa kanilang sariling mga kamay at nagsasabi, ito ay mula kay Allah upang kumita lamang sa pamamagitan nito ng isang maliit na halaga. Kasawian sa kanila sa sinumang sumulat o sa anumang sinulat ng kanilang mga kamay at kasawian sa kanila sa anumang kanilang kinita. Ayun po. Ang sinabi ng dakilang tagapaglikha, ang sinabi ng Allah sa maluwalhating Quran ay napakaliwanag. Kaya sinulat ng mga tao yan upang sila ay magkapera, upang sila ay yayaman. Kung pansinin mo, yung mga founder ng iba't ibang relihiyon na naglipa na ngayon sa ating lipunan, mga mayayaman yan. Pero yung mga membro, mahihirap. Bakit po ganyan ang sitwasyon? Dahil yan, dito po sa Biblia, may mga tao na ginagawa nilang kalakal ang salita ng Diyos. Ginagawa nilang kalakal, negosyo, business. May mga ganyang tao eh. Ano ang patunay? Ito po, mabasa natin sa chapter 2 ng 2 Korinto, ang talata ay 17. Ganito ang pagkasabi. Sapagkat hindi kami gaya ng karamihan na kinakalakal ang salita ng Diyos. Kita niyo po? May mga tao, karamihan nga sabi ng Biblia, kinakalakal ang salita ng Diyos. Kaya nga po, marami ang yumayaman sapagkat nagiging negosyo po itong relihiyon gamit po ang Biblia. Ang mga membro nag-aabuloy ng kung ano-anong mga offering. Merong mga love offering, tithes, no? At kung ano-anong mga bayad sa simbahan. Kapag magpabinyag ka, may bayad. Kapag mag-asawa ka doon, may bayad. Mamatay ka doon, may bayad din. Mula nang ikay ipinanganak, mag-asawa hanggang sa mamatay ka, mapagpipirahan ka ng relihiyon. Yan po ang kalakaran. Bakit may ganitong mga tao? Yan ay dahil sa Biblia. Sinasakyan ng mga taong masasama ang kanilang pag-iisip dahil ang akala nila itong relihiyon, itong kabanalan, itong Biblia, ito ay isang pakinabang. Basahin natin ang chapter 5 verse o sa unang Timoteo 6:5, ganito ang pagkasabi. Pagtataltalan ng mga taong masasama ang pag-iisip at salat sa katotohanan na nagsipag-aakala na ang kabanalan ay paraan ng pakinabang. Ayun,
Meron po talaga mga taong masasama ang pag-iisip. Sinasakyan nila ito eh. Kasi itong kabanalan, relihiyon, yan ay isang pakinabang. So mas madaling maluko ang tao kapag gagamitin niya ang salita ng Diyos kuno sa pamimera. Pagpipirahan ka. Mas madaling maluko ang tao kapag gagamitan mo ng kabanalan. Tapos pababayarin mo siya ng kung ano-anong mga abuloy, no? So dahil ginagamit mo ang Diyos at yung tao ay takot sa Diyos, siguradong dudugo yun. Siguradong bibigay yun. Ganun ba ang turo ni Kristo? Puntahan natin si Kristo. Marami po kasi ngayon sa panahon natin, mga pastor, no? Mga ministro, mga pari, sa kanilang relihiyon, nagpapabayad talaga yan. May mga bayad talaga yan eh. Tulad ng sabi ko kanina, mula sa pagkaanak sa'yo, magpabautismo ka, baptism, may bayad. Pag mag-asawa ka, may bayad. No? Pag mamatay ka na, may bayad pa rin doon sa dadaling ka sa simbahan. So mula pagkaanak hanggang pagkamatay mo, na pagpipirahan ka. May bayad. Si Kristo ba nagpapabayad? Ayon sa talata ng Mateo 10, ang talata ay 8, ganito ang pagkasabi. Mangagpagaling kayo ng may sakit, mangagpabangon kayo ng mga patay, mangaglinis kayo ng ketong, mangagpalabas kayo ng mga demonyo. Tinanggap ninyong walang bayad, ay ibigay ninyong walang bayad. Ang liwanag, sabi po sa Biblia, tinanggap ninyong walang bayad, ibigay ninyong walang bayad. Pero alam po natin, sa kalakaran ngayon sa simbahan, dahil business nga, negosyo, hindi pwedeng walang bayad. At ginagamit nga ang Biblia para ikay yayaman. Ginagamit ang Biblia para ang mga leader ng simbahan ay yayaman. Hindi nyo po ba napansin yung inyong pari nakasakay ng Montero, Fortuner, ay samantalang ang kanilang nagsasamba ay nagrarakad. At yung kanilang pari ay nakauto. Fortuner. Nakasakay sa Montero. Ang gagara ng sasakyan, no? Saan galing yun? Yung mga founder ng simbahan. Founder ng iba't ibang iglesia. Ang yayaman. Yung mga membro na pagpipirahan. Ito bang mga taong ito, makakapasok ba sa paraiso ito? Makapasok ba sa kaharian ng Diyos itong mga mayayamang ito? Alamin nga natin sa Biblia kung makapasok daw sila sa simbahan o sa kanilang o sa kaharian ng Diyos. Ito, merong isang mayaman. Tanungin natin si Kristo kung makapasok ba sa kaharian ng Diyos ang isang mayaman. Ito, Lucas 18, ang talata ay 18 hanggang 24. Ganito po ang pagkakasabi. At tinanong siya ng isang pinuno na sinasabi, Mabuting guro, anong gagawin ko upang magmana ng walang hanggang buhay? 19. At sinabi sa kanya ni Jesus, Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi isa, ang Diyos lamang. Yung Diyos lang daw ang mabuti, sabi ni Kristo. Hindi siya kasama doon. 20. Talastas mo ang mga utos. Huwag kang mangalunya. Huwag kang pumatay. Huwag kang magnakaw. Huwag kang sumaksi sa di katotohanan.
igalang mo ang iyong ama at ina. 21. At sinabi niya, ginanap ko ang lahat ng mga bagay na ito buhat pa sa aking pagkabata. Lahat ng iyon, yung utos ng Diyos, ginawa na ng taong ito, ng mayaman na taong ito. Yung nagtanong kasi mayaman yon. Ano ang sabi ni Kristo? 22. At nang marinig ito ni Jesus, ay sinabi niya sa kanya, isang bagay pa ang kulang sa iyo, sabi ni Jesus. Ano raw ito? Sabi niya, ipagbili mo ang lahat mong tinatangkilik at ipamahagi mo sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit at pumarito ka, sumunod ka sa akin. Yun ang sabi ni Kristo. 23. Datapwat nang marinig niya ang mga bagay na ito, siya'y namanglaw na lubha sapagkat siya'y totoong mayaman. Mayaman nga siya eh. Ginawa na daw niya ang lahat ng mga pinag-utos ng Diyos. Pero sabi ni Kristo, meron pang isang bagay na hindi mo nagawa. Mayaman daw siya eh. So sabi ni Kristo, dapat ibenta mo yung mga pag-aari mo. Kung may Fortuner ka, Montero ka, ibenta mo at ibigay mo sa mga mahirap. Bakit? Dahil hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos kung mayaman ka, sabi ni Kristo. Eto, 24 tayo. Sabi ni Kristo, at sa pagmamasid sa kanya ni Jesus ay sinabi, hirap na makapasok sa kaharian ng Diyos ang mga may kayamanan. 25. Sapagkat magaan pa sa isang kamelyo ang pumasok sa butas ng isang karayom kaysa isang taong mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos. Kaya kapag mayaman yung isang pari, pastor, ministro, abay wag mo nang asang makapasok ng langit yan. Dahil sabi ng Biblia, mas madali pa raw makapasok yung camel sa butas ng karayom kaysa mayaman, ayon sa Biblia. Ngayon po nakikita natin yung mga leader ng simbahan, yung mayaman, yung mga miyembro mahihirap. Aba, sabi ni Kristo, hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos yung mga mayayaman. Tingnan mo yung mga pari, pastor, ministro, tingnan mo sila nakasakay sa mga magagarang sasakyan. Nakatira sa mga magagarang bahay. Maraming pera. Pero yung membro may hirap. Ang sabi ni Kristo, mas madali pang makapasok sa kaharian ng Diyos yung camel kaysa mga taong ito. Kahit nagawa mo na ang lahat ng utos, ayon sa Biblia, ginawa na niya nagiging mabuti siya. Hindi siya pumatay, hindi nangalunya, hindi sumaksi ng walang katotohanan. Sabi nga niya, nagawa ko na ang lahat ng yan, guro, sabi nung nagtanong. Pero isang bagay pa pala ang dapat niyang gawin. Yung kayamanan niya, ipamigay niya sa mahihirap. At yun ang hindi niya nagawa. Kung nagawa niya ito, kung gagawin niya ito, makakapasok daw siya, sabi ni Kristo, doon sa kaharian ng langit. Kapag gagamitin ang talatang ito, i-apply ang talatang ito, mga talatang ito, sa mga leader ng simbahan, hindi sila makakapasok doon sa kaharian ng Diyos. Dagdag na tanong niya, bakit may Quran? Simple lang po ang sagot kung bakit may Quran. Ito po sa chapter 16, verse 89, Iqra. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. Ang kanyang pinakamalapit na kahulugan at
ang araw na aming ititindig sa bawat bansa ang isang saksi mula sa kanilang lipon ng laban sa kanila. At ikaw, O Muhammad, ay aming itatanghal bilang isang saksi laban sa kanila. At aming ibinaba sa iyo ang aklat, ito na yung Quran, bilang paghahantad ng lahat ng bagay. Isang patnubay, isang habag at mabuting balita para sa kanila na nagsuko sa kanilang sarili. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانَ لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى, ito raw ay patnubay. وَرَحْمَةً, ito raw ay habag. وَبُسْرَ لِلْمُسْلِمِينَ, at ito raw ay magandang balita. Nagbibigay ng magandang balita sa mga Muslim o sa mga mananampalataya. Yun po ang dahilan kung bakit ibinaba ang Quran. Patnubay, paghahantad, exposition of everything, habag, at magandang balita. Ano itong magandang balita? Of course, ito yung balita sa pagpasok sa paraiso na siyang itinakda ng Allah sa mga mananampalataya. Yun po ang purpose, kapatid na nagtanong, Texter 3852, yun po ang aking kasagutan at naway naging malinaw sa iyo ang ating sagot. Mula po kay Texter 24552, Salam brother, wa alaikum salam. Isa po akong ustads. Ustads Masya Allah. At least may nakikinig pala sa atin na ustads, Brother Saifullah. May isang ustads. Sabi niya ganito, at member din ako ng Bangsamoro. Member siya ng Bangsamoro, Masya Allah. May gusto po akong itanong. Ano yung kapatid? Ano yung ustads? Itong tanong niya. Ano po ba ang kaparusahan sa taong nakikipagtalik, sa hindi pa asawa? Nagkaroon po kasi kami. Kami! Ibig sabihin, ikaw ito, ustads. Allahu Akbar. Nagkaroon po kasi kami ng video scandal. Ng GF ko. Pwede po ba akong matanggal sa serbisyo kung sakaling may makakita doon? JM of DOS Maguindanao. Naku, ustads. Ustads, mayroon kang girlfriend. May GF ka. Tapos, mayroon ka pang video scandal, Binidyo mo pa, ustad, Yung mga forma mo ng mga style ninyo ng GF mo, hindi mo asawa ito. Ano ka, ustads? Palitan ka ng tawag dyan? Nakipaglampungan ka pala, ustad, may video scandal pa si ustad, Brother Saifullah. So ang tanong niya, ano daw po ba ang kaparusahan sa taong nakipagtalik doon sa hindi niya asawa? Naku, ustad, sa tingin ko naman ay alam mo siguro ito, sapagkat hindi po tayo magiging ustads kung hindi natin alam ang mga bagay na ito, po. Pero kasi tinanong mo, ay di basahin natin ang sinabi ng Allah, kung ano ba ang parusa doon sa nagtatalik na hindi naman mag-asawa. Ito po ang sinabi ng Allah sa chapter 24 verse 2. Iqra. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر
وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. Ang kanyang pinakamalapit na kahulugan, ang zaniya, itong mangangalunyang babae, at ang zani, itong mangangalunyang lalaki, ay hagupitin ang bawat isa sa kanila ng 100 hampas. At huwag hayaan ang awa na makapigil sa iyo sa relihiyon ni Allah, kung kayo ay tunay na sumasampalataya kay Allah at sa huling araw. At hayaan ang isang pangkat ng mga sumasampalataya ay makasaksi sa kanilang parusa. Ito po ay parusa doon sa hindi mag-asawang nagtatalik at sila po ay kapwa single. No? So, dapat po sila hampasin ng 100 hampas. Pero kung sila po ay may asawa, ayon po sa volume 7, no po, /18 ng Bin Kathir, ang parusang ito ay para sa isang Muslim na hindi nakapag-asawa ng legal, no? Na napatunayan na nagkasala ng gayong krimen o umamin sa kanyang kasalanan. Datapwat kung ang nagkasala ay nakapag-asawa ng legal, ang kaparusahan ay batuhin sila hanggang sa mamatay. Yan ay ayon sa batas ni Allah. Yun po ang magiging penalty. Ustad, hindi ako naniniwala na hindi alam ni Ustads ang mga bagay na ito. Sapagkat ikaw po ay isang Ustads at nakakahiya po na ganito pala ang ginagawa, no, ng isang Ustads. Pero hindi naman po lahat siguro ng ganyan. Baka hindi ito Ustads, yun ang bulong sa akin ni Brother Saifullah. At ginagamit lang yung Ustads. Sinisiraan lang yung Ustads. Oo, sinisiraan lang siguro, no? Kasi hindi naman po tama yan na ganun ang gagawin. Hindi tama na ikay gumagawa ng ganyan. Sa pagkakaalam mo kasi kapag ikay isang Ustads talaga, kung ikay isang alim o ulama, ito yung mga taong merong takot sa Allah. Kapag ikay Ustads, kapag ikay ulama, mga ulama, no? Ito yung mga taong may takot dapat sa Allah. Dahil sila po kasi ang nakakaalam, no? Sila yung nakakaalam sa Islam. Ito po kasi ang sabi ng Allah sa maluwalhating Quran sa chapter 35 verse 28. Basahin nga natin, Brother Saifullah. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. Yan, ulama, sige. إن الله عزيز غفور. Yan. Yung pinakamalapit niyang kahulugan ay ganito, sabi niya. At sa mga tao, sa mga nilikhang may buhay na gumagalaw, at sa mga bakahan ay mayroong iba't ibang kulay na magkakatugma. Ang tunay, sabi niya, ang tunay na nangangamba o may takot kay Allah sa kanyang alipin ay yaong mga ulama, yung mga may karunungan. Katotohanan si Allah ang sukdol sa kapangyarihan, ang pinaka mapagpatawad. Ayun, binanggit nga dito Innama, sabi niya, yakhshallaha min ibadihil ulama. Ayun. Yung mga ustads, yung mga ulama,
Sinabi ng Allah sa maluwalhating Quran, sila ang tunay na may takot, may pangamba sa Allah. Dahil sila yung nakakaalam. No? Alam nila ang parusa dyan eh. No? Kaya ang tunay na ulama, Brother Saifullah, ang tunay na ustads, may takot sa Allah. Hindi yan gumagawa ng ganito. Kasi ang Allah mismo nagsabi sa maluwalhating Quran. Oo nga naman. Pero sa Biblia, matindi rin na Brother Saifullah, kasi sa Biblia po, siyempre kapag ikay meron kang halimbawa may dalawang yung gumagawa ng ganyan, no? Yung nagazina, yung lalaki at babae. Siyempre kapag gagawa sila ng ganong bagay, hindi maiwasan na mahawakan ng babae yung pag-aari ng lalaki. No? Hindi maiwasan yun, kasi gumagawa sila ng ganyan eh, no? Hindi maiwasan ng isang babae na mahawakan niya yaong pag-aari ng lalaki. Ngayon, ano po ang mangyari kung hahawakan ng girl yung pag-aari ng boy? Ano po ang penalty ayon sa Biblia? Halimbawa, yung itlog, Brother Saifullah, hinawakan ng babae ang itlog ng lalaki. Ano po ba ang magiging penalty nito ayon po sa Biblia? Matindi. Kapag ka Biblia po ang ating pasasalitain, kaya kayong mga nakikinig dyan, kinaklaro ko lang po, ulitin ko, si Sister Aisha tumatawa na, humahagik-hik na. Ano po, hindi ko pa nababasa yung talata, humahagik-hik na. Ano po? Kapag ka Biblia po ang magsasalita, meron pong penalty doon po sa babae na humawak, nakahawak, hawak ng hawak doon po sa itlog ng lalaki. Meron pong penalty yan. At ano ba ang penalty niya? Alamin natin sa Biblia. Ano ba ang penalty, parusa ng babaeng hahawak, nakahawak, hawak ng hawak sa itlog ng lalaki? Sa Biblia po yan. Basahin natin sa Biblia. Ito po ay sa Bisaya Bible tayo, Brother Saifullah. Kakaintindi ka ba ng Bisaya? Medyo, brother. Okay, medyo Okay, basahin ko. Deuteronomio 25, ang talata ay 11. Sa Bisaya po, hanggang sa 12 po ito. Bisaya muna tayo. Kung ang duha ka tawo nag-away, og ang asawa sa usa muduol aron pagluwas sa iyang bana sa pagkulata sa usa, unya kauhaton niya sa iyang kamot og gunitan. Ano ang gunitan? Alam mo yung salitang gunitan? Hawakan. Og gunitan ang itlog. 12. Putla ang kamot sa babae sa walay kukaluoy. Hirap naman nun. Naintindihan mo yun, Brother Saifullah? Hindi masyado, brother. Hindi masyado. Sige, paliwanag natin sa Tagalog. Sabi dito, kung meron daw dalawang lalaki ang nag-away, nagsuntukan, tapos dumating yung asawa na babae sa isa sa kanila para awatin yung nag-aaway. Tapos, habang inaawat niya, ay hinawakan niya ang itlog. Tindi naman niya, sa dami ng pwedeng hawakan eh. Ito pa.
Sa dami ng pwedeng hawakin yun pa ang hahawakan niya. Ha? Hinawakan niya ito. Hinawakan niya ang itlog. Ang naghawak ay yung girl. At kapag nahawakan niya ito, ayon sa Biblia, ang utos, putulin ang kamay. Allahu Akbar. Tindi. Tindi, no? Putulin ang kamay. Mas mahirap pa. Oo nga. Kaya nga, paano na lang yung nagazina kung i-implement ito? Siyempre, doon sa nagazina, yung magkasamang hindi mag-asawa, siyempre, hindi naman maiwasan na hindi nila hinahawakan yung itlog, di ba? O siyempre. Tapos, ang sabi ng Biblia, kapag hawakan mo yung itlog na yan, ay puputulin yung kamay ng babae. Hawak lang yun. Hawak pa lang yun. Tindi, ang lupit, no? Ang lupit. Biblia nagsabi niyan, ha? Kaya kayo dyan, mga girl, huwag kayong hawak ng hawak. Kapag i-implement sa inyo ang Biblia, nagupo, maraming matuputulan ng kanilang kamay. Yung hahawak, humawak, hawak ng hawak, putulan ng kamay. Anong hinahawakan? Itlog. Kasama kayo itong binibenta sa tindahan. Siyempre, Brother Saifullah, kapag hahawakan mo yung itlog, ha? Kapag hawakan mo ang itlog, siyempre may puwersa doon eh. At dahil may puwersa doon, sa paghawak mo ng itlog, nabasag. Nabasag siya. At kapag nabasag ang itlog, ano ang mangyayari doon sa may-ari ng itlog? Nabasag eh. Ano ang mangyayari sa kanya? Makapasok pa ba siya sa kaharian ng Diyos? O no? Makapasok pa ba siya sa simbahan? Kapag basag na, durog ang kanyang itlog. Alamin natin ito ayon sa sinasabi ng Biblia. Ito po, kapag nabasag ang itlog, pwede pa bang papasok sa simbahan ang mga taong basag ang itlog? Ayon sa Biblia, pwede pa ba? Alamin natin sa Biblia kung pwede bang papasok sa simbahan ang mga basag, ang bayag. Gusto mong basahin? Hindi, ikaw na, brother. Kasi baka masira ang ano mo, Quran ang binabasa mo. Ako na lang. Okay. Bisaya pa rin tayo. Ito po. Ayon po sa Deuteronomio 23, ang talata po ay 1 hanggang 2, ganito ang pagkakasabi. Bisaya pa rin. Dili makigminyo ang usa ka tawo sa asawa sa iyang amahan. Dili niya pakaulawan ang iyang amahan. Ang lalaki, kansang itlog, dugmok. Alam mo dugmok? Hindi. Basag. 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 Ang lalaki, kansang itlog, dugmok, og putol, og OTIN, Biblia po yan ha, dili dawaton sa asembleya sa Diyos. Kapag ang isang lalaki ayon sa Biblia, basag ang kanyang bayag, siyempre dahil sa kakahawak siguro ng babae, nabasag. May ganun eh. So dahil basag, sabi sa Biblia, hindi ka na pwede, Brother Saifullah, na papasok doon sa simbahan. Lalong-lalo na kung putol ang OTIN. Hindi ko masabi yung isang salita kasi bastos yun eh. OTIN. Nasa Biblia yan. Bastos talaga yung Biblia. Iwan ko ba kung bakit nagkakaganito ito? Ay na lang. Dugmok ang itlog.
putol ang OTIN. Ayon sa Biblia. Biblia po yan, hindi po yung galing sa akin. Hindi pwedeng pumasok sa simbahan. Dapat pala dito sa bawat simbahan ng ating mga kababayang Kristiyano, mayroong inspektor sa sa pintuan. Inspector. Oh, may inspektor dapat. Para merong taga-check up kung ano ba yan, basag ba yan? O putol ba yan? Oh, ganun dapat pala eh. Ayaw kasi, bawal sa Biblia eh. Bawal sa Biblia. Oh, sa Biblia, bawal yan. Hindi pwedeng papasok yung putol at basag. Kaya dapat may taga-check up doon, no? Yes, may inspector. Yung inspector doon, ang trabaho niya, titingnan niya lang. At lalamas-lamasin para malalaman kung ito ay basag. Oh. Nagkakahiya naman yun. Yun ang sabi ng Biblia eh. Biblia yan eh. Oh, ang lalaki kansang itlog dugmok ug putol ug utiain dili dawaton sa asembleya sa Dios o sa simbahan. Sakit naman nun. Anyway, yun po ay galing sa Biblia po. Ang mahalaga po, sa maluwalhating Quran, hindi po ganyan ang mga nakasaad. Kaya po sa Islam, kapag ang isang tao ay naghahanap ng tunay na kasulatan, tunay na kapahayagan, tunay na salita ng Diyos, dito po tayo sa Quran. Sapagkat tunay po ng Quran, wala pong mga ganyang mga uri ng pahayag. Yung pang mga nangabasag ang mga itlog, wala sa Quran yan, kapatid na Saifullah. Di ba? O, hindi mo nabasa dyan na may ganyang basagan. Mga putol na mga ganun. Wala, no? Pero sa Biblia, may mga ganyan talaga. Basag, no? Warak, dugmok. Oh. Kaya check up niyo yung mga katabi niyo dyan, ha? Baka mga dugmok na yung mga katabi niyo dyan. Oh. Hindi pwedeng pumasok pala yan. Oh, Texter 2832, sabi niya, ako po ay isang sabadista. Tama po bang mangilin kami tuwing sasapit ang araw ng pamamahinga o Sabat? Ang tanong niya ay tama daw ba na sila ay mangingilin, no? Sa araw ng Sabat o Sabado. Tama daw po ba ito? Siya raw ay isang sabadista. Ako rin po ay dating sabadista, Texter 2832. At ako po ay huminto na sa pagiging sabadista sapagkat nalaman ko po na ito pong pangingilin sa araw ng Sabado, araw ng pamamahinga, itong Sabat, ito po ay para lamang sa mga Israelita. Hindi po kasama dyan ang mga Bisaya na katulad ko. Ang mga Pilipino. Hindi kasamang Amerikano dyan. Ito pong pangingilin sa Sabat ay para lamang sa mga Israelita. Ano po ang patunay? Ito po, sa Exodus 31, ang talata ay 12 hanggang sa 17, ganito ang pagkakasabi. At ang Panginoon nagsalita kay Moises na sinasabi, salitain mo rin sa mga anak ni Israel, sabi niya. Salitain daw sa mga anak ni Israel. Ano ang sasabihin sa mga anak ni Israel? Ito, na iyong sabihin, katotohanang ipangingilin ninyo ang aking mga Sabat. Yun ang sinabi ng Diyos doon sa mga Israel. Ipangingilin ang Sabat sapagkat isang tanda sa akin at sa inyo sa buong panahon ng inyong mga lahi upang inyong makilala na ako ang Panginoon na nagpapabanal sa inyo. Yun daw pong Sabat, ito raw po ay ipangingilin ng mga anak ni Israel. Ito pong mga Hudyo. Ayon po sa Biblia.
hindi po ako anak ni Israel eh. Hindi rin po ako Hudyo. Ako po ay isang Pinoy na Pinoy, kapatid na Saifullah. Sa makatuwid, hindi ako kasama sa batas na ito. Ngayon, ano po ang penalty? Ano po ang parusa doon sa sumusuway sa araw ng pangingilin, sa araw ng pamamahinga? 14 tayo. Ito ang parusa. Inyong ipangingilin ang Sabat nga, sapagkat yaoy pangilin sa inyo. Bawat lumapastangan ay walang tagsalang papatayin, sapagkat sino mang gumawa ng anumang gawa sa araw na yaon ay ihihiwalay ang taong yaon sa kanyang bayan. Papatayin daw pala kapag ikay hindi mangingilin sa araw ng Sabat ayon sa Biblia. 17. Ito'y isang tanda sa akin at sa mga anak ni Israel magpakailanman. Sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, at sa 7 araw ay nagpahinga at naginhawahan. Ang Diyos daw ay nagpahinga at naginhawahan. Saan siya nagpahinga? Mula sa paggawa. 6 na araw siya naggawa, at sa 7 araw siya nagpahinga at naginhawahan. Nagpahinga ang Diyos ayon sa Biblia. Kaya dapat daw ipangilin ang Sabat at utos doon sa Israel. Hindi po ako Israel. Ikaw kapatid na nagtanong, itanong mo sa sarili mo, ikaw ba isang Israel? Ikaw ba'y Hudyo? Kung ikay Hudyo, ito ang sabi ng Biblia, mangilin ka. Pero kasi hindi po tayo Israel. Hindi po tayo Hudyo. Hindi tayo anak ni Israel. Kaya wala kang karapatang mangilin sa araw ng Sabat. Ang hirap pa naman yan sapagkat magsindi ka lang, tandaan mo yan kapatid, magpaningas ka lang ng apoy, papatayin ka sa araw ng Sabat. O papatayin ka dahil sa paglabag nito. Magsindi ka ng apoy. Magsaing ka. Bawal yan sa Biblia. Papatayin ka. Kapag gagawin mo yan, yun ang penalty. Saan nabasa yan? Exodus 35, ang talata ay 2 hanggang 3. Ganitong pagkasabi. 6 na araw nagagawa. Datapwat ang 7 araw ay ipangingilin ninyo, isang Sabat na takdang kapahingahan sa Panginoon. Sino mang gumawa ng anumang gawa sa araw na iyan ay papatayin. 3. Huwag kayong magpaningas ng apoy sa inyong buong tahanan sa araw ng Sabat. Naku po, magsindi ka lang ng apoy, magluto ka, bawal yun sa Sabat na gagawin. Ang penalty doon, papatayin ka. May nakagagawa ba niyan? Naku po, nung Sabadista pa ako, walang nakagagawa niyan. Wala. Kahit paglalaba, wala. Kasi ang sabi po, anumang gawa, huwag mong gagawin sa araw na yaon, or else ikay papatayin. Yan ang sabi sa Biblia. Kahit magsindi ng apoy para ikay magsaing, bawal yun, ayon sa Biblia. Walang taong makakagawa nito. Walang makakagawa niyan. Tingnan natin, baka may mag-react. Hello? May reaction kapatid? Wala. Pero meron ngayon. Wala. Sige kapatid, mamaya kang tumawag ha. Nag-program pa ako. Okay. Ayun, tatanong lang. Akala ko mag-react yung isang Sabadista. Ayun ang sabi ng Biblia. Ang sabi ng Biblia, huwag kang gagawa. Ano mang gawa ang gagawin, papatayin ka sa araw ng Sabat. Araw ng
pamamahinga. Kahit magsindi, hindi pwede. Sapagkat yan daw yung araw na ang Diyos ay nagpahinga. Aba, kapag ikay nagpahinga, ibig sabihin napagod ka nito. At naginhawahan. Napagod, naginhawahan. Diyos, nagpahinga. Ibig sabihin, ang Diyos napagod. Aba, mukha yatang hindi tanggap sa sentido común ng isang taong matino ito. Alamin nga natin sa maluwalhating Quran kung ang Diyos na kinikilala ng mga Muslim ay nagpahinga pagkatapos sa 6 na araw na kanyang ginawa ang lahat. Nagpahinga ba siya pagkatapos na gawin ang lahat ng kanyang sa pag-create niya ng sanlibutan sa loob ng 6 na araw? Sa 7 araw nagpahinga, napagod ba ang Diyos? Ayon sa maluwalhating Quran, Iqra chapter 50 verse 38. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا بِاللُّغُوبِ. Yan. Katotohanan, nilikha namin ang kalangitan at kalupaan at lahat ng nasa pagitan nito sa 6 na araw. At walang anumang pagod ang nakapanaig sa amin. Wala raw po kahit anumang pagod. Hindi raw po napagod. Kaya nga ang Allah hindi siya nagpahinga sa 7 araw. Dahil hindi po siya napagod eh. Pero sa Biblia po, nagpahinga. Sabi naman ng pilosopo, hindi naman lahat na nagpahinga ay napagod. Bakit ka pa magpapahinga kung ikay hindi napagod? Ganun lang po kasimple yun. Now, balikan natin ang Sabat. Ano po? Ang Sabat ay para lang po sa mga Hudyo. Hindi po kasama ang mga Pilipino. Ngayon, hindi lang po yon ang isa sa mga matitibay na dahilan kung bakit iniwan ko na ang pangingilin sa araw ng Sabat. Hindi lang po yun. Ito po ang isa pa sa matibay na dahilan kung bakit iniwan ko na ang pangingilin, iniwan ko na ang pagiging Sabadista. Pangingilin sa araw ng Sabat. Bakit? Sapagkat ang pamamahinga sa araw ng Sabat o ang Sabat mismo ay ipinalimot, ipinatigil, winakasan na ng Diyos ayon sa Biblia. Saan po mabasa ito? Sa aklat po ng Panaghoy 2, ang talata po ay 6, ganito po ang pagkakasabi. At winakasan na ng Diyos ang mga takdang kapulungan at araw ng pamamahinga o Sabat. Ang Diyos daw po winakasan, tinuldukan, tinapos na niya ang Sabat ayon sa Biblia. Kaya po wala ka ng rason na ikaw kapatid ay patuloy na magpapahinga o mangingilin sa Sabat, sa araw ng Sabado. Dahil ang Diyos mismo ang nagsabi ayon sa Biblia na ito ay winakasan na ng Diyos. Kaya nga sa pagdating ni Kristo, si Kristo mismo ang siyang kauna-unahang sumira. Sinira niya ang araw ng Sabat. Si Kristo hindi nangilin sa araw ng Sabat. Sinira niya dahil alam niya winakasan na ng Diyos yan. Saan po mabasa? Ito po, Juan 5. Ang talata po ay 18. Ganito po pagkakasabi. Dahil dito nga'y lalong pinagsikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin, sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng Sabat. Yun, sinira ni Kristo ang araw ng Sabat. Kaya si Kristo hindi na mahinga eh. Sa mismong araw ng Sabat, si Kristo ay namimitas ng prutas, nagpagaling sa mga may sakit. Kita mo, sabi sa Biblia, ang sino mang gumawa ng anumang gawa sa araw ng Sabat
ay papatayin ayon sa Biblia. Si Kristo, pagdating niya, araw ng Sabat, busy sa paglalakad. Wala doon sa simbahan. Saan siya? Nagpapagaling ng mga may sakit, pumipitas ng mga pagkain o prutas. Kita mo? Siya mismo sinira niya ang araw ng Sabat. Bakit? Sapagkat alam ni Kristo na ang Sabat ay tapos na. Wala na yan. Kaya bilang isang Sabadista, wala na po. Useless. Una, ito po ay para lamang sa mga Hudyo. Si Kristo na isang Hudyo, hindi nangirin sa araw ng Sabat Ikaw pa kaya? Pangalawa, winakasanan ng Diyos. Pangatlo, si Kristo mismo, tinigil na niya o siya mismo, sinira niya ang Sabat. Di siya ngayon nag-aksaya ng panahon dyan. Ano po ang sinasabi ng maluwalhating Quran tungkol sa Sabat? Basahin natin ang sinabi ng Allah sa chapter 16, verse 124. Ito po ay tungkol sa Sabat. Iqra. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Katotohanan, ang Sabat o Sabado ay itinalaga lamang sa kanila, mga Hudyo, na may pagkakahidwa tungkol dito. At katotohanan, ang iyong Panginoon ay hahatol sa pamamagitan o sa pagitan nila sa araw ng muling pagkabuhay hinggil sa bagay na hindi nila pinagkakasunduan. Yun po ang sabi ng dakilang tagapaglikha tungkol sa Sabat. Dapat ang pagsamba sa Diyos hindi lamang isang beses sa isang linggo. Dapat ang pagsamba sa tunay na Diyos, it should be araw-araw. That is why ang mga Muslim po 5 beses nagdarasal sa loob ng isang araw. Sapagkat ganun dapat. Kung paramihan po ng dasal, kung ang basyan po ng kaligtasan ay paramihan ng dasal, talong-talo po ang mga Kristiyano sapagkat ang mga Muslim 5 beses nagdarasal sa loob ng isang araw. Ganun dapat. No? Araw-araw dapat at hindi lamang sa loob ng isang linggo o sa Sabat lamang. Wala na po tayong oras na natitira, no? Ako na po magpaalam sa aking kasama po, si Brother Saifullah. Maraming salamat sa magandang pagbabasa ng maluwalhating Quran, at sa ating mga tagapakinig, lalong-lalo na sa aking mga kababayang mga minamahal na mga Kristiyano. Kung sakali pong meron po ako nasabi na hindi nyo po nagustuhan, ako po ay humihingi ng kapatawaran. Akin po, ito ay binabasa ko po lamang at hindi po ito nanggagaling sa akin. Nawa ay makita natin ang tunay na pananampalataya. Iniimbitahan ko po kayo dito po sa Islam. Dito nyo po matatagpuan ang tunay na kapayapaan, ang tunay na pagsamba sa nag-iisa at tunay na Diyos na walang iba kundi si Allah. Maraming salamat po. At hanggang sa muli, ito po inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.